Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2481 hanggang Kabanata 2490. Kabanata 2481. Kung siya ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang sa langit, edi ako ang ama ng lahat ng Diyos, sabi ng isang elite na may ranggong hari habang humahalaklak ng malakas. Marami pang ibang elite ang nagsabi ng katulad. Tuwang-tuwa silang manlay, at dahil sa mga nangyayari sa video stream, sobrang dali nito. Para lang itong dalawang siraulong nagtatanghal ng isang palabas na nakakatawa. Ngunit sa susunod na segundo, tumigil ang kanilang mga ngiti. Isang pulang liwanag ang lumitaw sa kamay ni Hansen, at ang liwanag na iyon ay tila isang binhi ng apoy. Agad na naliwanagan ng pulang ningas ang katawan ni Lando, at siya'y nabalot ng mabangis na pulang apoy. Kasabay nito, isang nakakakilabot na presensya ang sumabog palabas mula sa katawan ni Lando na parang sumasabog na bulkan. Sa ilang segundo lang, gumaling ang mga sugat ni Lando. Ang tato ng Demon Hell Dragon sa kanyang likod, na kanina lang ay tila kupas at wala ng sigla, ay kumislap na ngayon ng lilang liwanag. Isang anino ng lila na dragon ang nabuhay sa kanyang likuran, at mas makinam pa ito kaysa noong ginamit ni Lando ang kanyang kapangyarihan kanina. Napako ang lahat ng manunood sa stream sa kanilang mga screen. Wala ni isa ang nakatiyak sa kung ano ang nangyayari, pero nanlaki ang mata ni Dragon 1 sa nakita niya. Halos hindi siya makapaniwala. May dalawang peklat sa likod ni Lando. Iyon ang mga sugat na nakuha niya ng punitin ang kanyang mga pakpak. Ayon sa alamat, isinumpos siya ng ang kanyang guro ang siyang pumutol ng mga ito, at hindi na raw kailanman muling tatubo. Ngunit sa sandaling iyon, may mga butong tumubo mula sa kanyang likod, sinundan ng laman, at unti-unting nabuo ang mga bagong lilang pakpak ng dragon. Habang tumutubo ang mga pakpak ni Lando, ang tato ng Demon Hell Dragon ay tila nabigyan rin ng sarili nitong mga pakpak. Noon, kalahati lang ang natatapos sa tato. Pero ngayon, naramdaman ni Dragon 1 na wala ng kahit anong kapintasan ang komposisyon nito. Ang presensyang lumalabas mula kay Lando ay sapat na para magpayanig sa sinuman. Ang makakita ng ganitong deified na kayamanan ay napakabihira. Hindi, imposible ito. Tapos na ang Demon Hell Dragon tato, napabulala si Dragon 1 habang nanlalaki ang mga mata. Pero hindi talaga niya tinitingnan si Lando. Hindi rin niya pinapansin ang tato. Tinitingnan niya si Hansen, na may kamay sa noo ni Lando na parang isang sinaunang ninuno ng mga Diyos. Sa totoo lang, lahat ng nakatutok sa broadcast ay nakatitig kay Hansen sa matinding pagkabigla. Kahit na hindi nila naiintindihan ang lahat ng nangyari sa tato, naramdaman nilang may malaking pagbabagong nangyayari kay Lando. Nagmistulang huminto ang buong Geno Universe habang pinapanood ng mga nilalang ang stream. Sa sandaling iyon, ang dalawang nilalang na iyon ay nasa sentro ng buong universo. Ang isa ay naglalabas ng matinding presensya, at ang isa naman ay tila ama ng lahat ng Diyos, nakatayo sa ibabaw ni Lando tulad ng isang banal na Diyos, nagbibigay ng basbas sa kanyang tagasunod. Masayang-masaya si Hansen sa kanyang nagawa. Hindi siya isang Diyos, at wala siyang banal na kapangyarihan para bigyang lakas si Lando. Ginamit lang niya ang Blood Pulse Sutras area. Hindi sigurado si Hansen noon kung para saan ito. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nito mapagalaw ang kahit anong cogwheel ng universo. Pero nang hipyuan niya ang isa sa mga unicorn, doon niya naintindihan kung para saan ang Blood Pulse Sutras area. Hindi kayang igalaw ng cogwheel ng Blood Pulse Sutra ang ibang cogwheels, kahit gaano pa ito kaliit o gaano kagaan. Pero, kaya nitong itulak ang mga self-cogwheels. Oo. Ang sariling cogwheel ng isang tao. Ang cogwheel ng Blood Pulse Sutra ay nakakonekta sa sariling cogwheel ng iba. Ginamit ni Hansen ang kanyang sariling cogwheel mula sa Blood Pulse Sutra para i-connecte ito sa kay Lando. Tinulak niya ito at ginamit ang lakas nito para maapektuhan ang kay Lando. Hindi lang niya ito basta pinagalaw para makapagpalabas ng lakas. Sa kanyang aksyon, na-activate niya ang dugo ni Lando sa mas malalim na antas. Hindi nagpapalakas ang cogwheel ng Blood Pulse Sutra, pero kaya nitong ayusin ang mga kapintasan sa genes ng nilalang, at kaya nitong i-activate ang mga nakatagong gene. Gaano kalalim ang epekto ay nakabase sa tagong kapangyarihan ng genes ng nilalang. Maaaring pekay ng bakal para maging asero, pero hindi mo ito mapapijeng ginto.
Sa parehong paraan, kaya ng kapangyarihan ng Blood Pulse Sutra na ayusin ang mga depekto at tulungan ang isang nilalang na umunlad ayon sa kanyang likas na potensyal. Bakal man, pilak, o ginto, nakadepende ito sa nilalang. Ang Blood Pulse Sutra ay nagbibigay lamang ng pagpipino at gabay. Pero mula sa panlabas na pananaw, parang pinapabilis ng Blood Pulse Sutra ang ebolusyon ng nilalang. Parang isang nilalang sa lupa na pinilit mabuhay sa ilalim ng dagat. Kung may potensyal ang genes nito para sa tubig, baka sa bilyong taon ay magkahangin itong parang isda. Pero ang Blood Pulse Sutra ay kayang pabilisin ang prosesong ito. Ang pagbabagong kailangang abutin ng libu-libong taon at henerasyon ay maaaring mangyari sa ilang segundo lang. Siyempre, nakadepende pa rin lahat ito sa genes at tagong kapangyarihan. Hindi nito kayang gawing ginto ang isang batong walang halaga. Pero sa kaso ni Lando, napakahusay ng naging resulta. 100 beses mas epektibo kaysa inaasahan ni Hansen. Akala ni Hansen ay kaya lang nitong ibalik ang katawan ni Lando sa dati nitong lakas. Ang self-cogwheel ni Lando ay napakabigat. Inubos ni Hansen ang kanyang lakas para lang mapaikot ito ng kaunti. Pero laking gulat niya nang ang self-cogwheel ni Lando ay kusa ng bumilis. Pati ang Demon Hell Dragon Tattoo ay nagbago. Nagulat si Hansen dahil ang unang antas ng Blood Pulse Sutra ay may limitasyon. Bago pa lang siyang gumagamit nito, kaya ang pagtulak sa self-cogwheel ng isang king ang inaakala niyang hangganan. Ang Demon Hell Dragon Tattoo ay deified. Sa pagkakaintindi ni Hansen, hindi niya ito kayang igalaw. Pero nang bumilis ang cogwheel ni Lando, nagbago rin ang tattoo. Ang mga dating kapintasan nito ay nawala, at naging perpekto ito. Pinaka nakakatakot ay ang genes ni Lando, Napino rin. Nasa bingit na siya ng pagiging deified, at ang tattoo ay unti-unti nang naaapektuhan ang kanyang katawan. Napako si Hansen sa kanyang kinatatayuan ng maramdaman ang pagsirit ng kapangyarihan ng tattoo kay Lando. Tinulak ng dragon ang huling harang at bigla siyang nakabuo ng isang substance chain. Siya ay naging deified. Ang buong Geno Universe, kasama ang libo-libong nilalang at tao, ay nakatingin kay Hansen habang nakapatong ang kanyang kamay sa noo ni Lando, parang isang Diyos mula sa sinaunang panahon. Makaraan ng ilang sandali, naghalo ang presensya ni Lando at ng Demon Hell Dragon Tattoo. Sumirit ito paitaas habang bumaba sa kanya ang isang malupit na substance chain. Sa harapan ni Hansen, ang itim na mga ugat ng kapangyarihan ay umiikot at bumabagsak. Binabasag ng mga chain ang espasyo, at si Lando ay tila naging makalangit na nilalang. Nanlabo ang isipan ng lahat. Hindi sila makapaniwala. Isa lang ang iniisip ng lahat. Paano naging deified si Lando? Si Hansen ba talaga ang ama ng mga Diyos? Kabanata 2482. Hindi ito totoo. Sigaw ni Wang Yuhang habang nakatitig sa screen, parang sesabog ang mga mata niya sa gulat. Ganoon din ang reaksyon ng marami. Hindi mabilang na mga elite mula sa iba't ibang lahi ang nakatitig sa screen upon nang hindi makapaniwala. Kaunti lamang ang mga deified sa buong Geno Universe, at ang mga ordinaryong tao ay halos walang pagkakataong masaksihan ang proseso ng pagiging deified. Karamihan sa kanila ay hindi pa nga nakakakita ng isang deified, maliban na lang sa ilang larawan sa internet. Kahit sa internet, napakabihira ng pagkakataong makapanood ng isang nilalang na nagiging deified. Kapag mayroong ganoong footage, tiyak na mahigpit itong pinoprotektahan at itinatago ng pinuno ng lahing iyon. Kung wala kang autorisasyon, hindi mo basta mapapanood ang ganoong video. Ngunit ngayon, nakikita nila ito mismo, isang nilalang na naging deified sa paraang hindi nila kailanman naisip na posible. Itinayo ni Hansen ang isang sugatang half-deified at pinilit itong maging ganap na deified. Kung hindi nila ito nakita mismo, walang sino man ang maniniwala. Kahit habang pinapanood ito, hirap pa rin ang ilan sa mga manunood na tanggapin ang kanilang nakikita. Akala nila ay may pagkakamali o baka maling interpretasyon lang ng mata. Pati na rin ang mga deified sa buong universo ay nakatitig sa screen na parang nawala ng hininga. Pinagdaanan nila ang napakahirap na paglalakbay sa loob ng maraming taon upang maging deified. Ilang ulit silang naligay sa bingit ng kamatayan sa kanilang pagsubok na mag-evolve. Ngunit si Hansen, isang king lamang, ay basta na lang humawak sa noo ni Lando, at biglang naging deified ang sugatang dragon. Paano ba naman sila maniniwala sa ganito? Peke, imposible ito. Giit ni Dragon 1 habang nangangatal ang mga ngipin. Hindi niya matanggap na naging deified si Lando ng ganoon lang. Pati si Closa ay nahirapang tanggapin ang nangyari. Kahit sino na may matinong isip ay hindi basta-basta tatanggapin ang isang imposibleng tagpo. Si Hansen ay isa lamang king, at isang low-tier king pa. Paano niya nagawang iangat ang iba para maging deified?
Kahit pa isang deified elite ang gumawa nito, mahirap pa ring paniwalaan. Pero si Hansen ay king lang. Pati ang Chaxia Unicorn ay hindi naniwala sa naging estado ni Lando. Kaya agad itong umatake. Ang nakakakilabot nitong substance chains ay naghalo at naging isang kulay abong liwanag. Lumipad ito na parang matalim na palaso, tumatagos sa universo patungo kay Lando. Umiikot sa katawan ni Lando ang Demon Hell Dragon Tattoo. Humakbang siya paaban para protektahan si Hansen at inilahad niya ang kamao para salubungin ang abong liwanag. Mula sa kanyang kamao, tumalsik ang mga substance chains na nagsama-sama at naging isang kakilakilabot na lilang demonyong dragon. Umatungal ito at sinalubong ang abong liwanag. Sa pagkakataong ito, hindi na kayang durugan ng abong liwanag ang lilang dragon. Nagbanggaan ang kulay abong at kulay lila na kapangyarihan sa isang napakalakas na pagsabog. Nabuo ang isang itim na butas sa kalawakan na may umiikot na lilang at abong enerhiya sa loob tila simbolo ng Tai Chi. Roar! Isang itingal ng dragon ang yumanig sa langit. Tinalo ng lila ang abo sa loob ng itim na butas, at isang galit na dragon ang lumabas mula rito. Lumipad ito paakyat patungo sa Chaxia Unicorn. Napatulala ang Chaxia Unicorn. Mabilis na umatras ang kanyang mga substance chains at bomb alot sa kanyang katawan para magprotekta. Ngunit sa isang hampas lang ng lilang dragon, nabasag ang kanyang depensa. Tumilapon ng Chaxia Unicorn ng ilang libong milya bago ito huminto. Naging deified talaga si Lando. Bulalas ng mga tao habang tulala sa screen. Hindi na gumagana ang kanilang utak. Wala nang alinlangan, si Lando ay naging isang tunay na deified. Tanging isang deified elite lamang ang makakalaban ng kapwa deified Xenogeneic sa ganoong paraan. Ngayon na kumpirmado ang pagiging deified ni Lando, lahat ng nilalang sa Geno Universe ay tumingin kay Hansen na may naglalagablab na tingin. Inangat niya ang isang half-deified tungo sa pagiging ganap na Diyos. Ano man ang antas niya, si Hansen ay isang Diyos sa kanilang paningin. Hindi, mas tama sigurong tawagin siyang ama ng mga Diyos. Kayang niyang lumikha ng mga Diyos. Bulalas ng maraming half-deified habang tumitingin kay Hansen na parang may pagnanasa sa kapangyarihan. Ang mga elite na nasa antas na king ay nangangailangan ng ikasyam na tier ng area upang maging half-deified. At kahit pagkatapos ng lahat ng hirap, mananatili silang umaasa lang na balang araw ay maaabot nila ang tunay na layunin. Napakahirap ng huling hakbang tungo sa pagiging ganap na deified. Maaaring abutin ito ng daan-daang taon. Ilang lahi na ba ang hindi na mabilang kung ilan ang kanilang half-deified? Marami kasi ang namamatay bago pa man makaabot sa dulo. Kinakailangan ng talento, yaman, kapalaran, swerte, at pagsusumikap, lahat ng ito ay kailangan upang magtagumpay. Ngunit ngayon, muling nabuhay ang pag-asa ng mga half-deified na ito. Hindi na nila kailangang isugal ang kanilang buhay. Hindi na nila kailangang makipaglaban para sa bihirang kayamanan ng universo. Kailangan lang nila ang kamay ni Hansen upang maging deified. Ang ideyang ito ay nagpataas ng tensyon sa kanilang dugo. Lahat sila ay gusto ng parte kay Hansen. Gusto nilang pagpalain niya sila at gawing deified. Habang ang mga king at duke naman ay nag-iisip kung kaya ni Hansen na iangat ang isang half-deified, mas madali para sa kanya ang iangat ang mga may mas mababang ranggo. Dahil dito, lahat ng nilalang sa universo ay tumingin kay Hansen na may matinding pananabik. Para silang mga lalaking 30 taon nang walang asawa, at bigla silang pinakitaan ng isang hubad na babae. Boom! Isang matinding puwersa ang yumanig sa imahe sa kanilang mga screen, ginising sila mula sa kanilang mga pantasya. Muling naglalaban sina Lando at ang Chaxia Unicorn. Sa pagkakataong ito, hindi na si Lando ang natatalo, siya na ngayon ang nananabik at namamayani. Nagliliyab ang mga substance chains ng lilang dragon sa kalangitan, binubura ang kapangyarihan ng Chaxia Unicorn. Ang Chaxia Unicorn ay malakas kung ikukumpara sa ibang deified. Hindi man ito katalinuhan, pero ang taglay nitong hilaw na lakas ay mas mataas kaysa karamihan ng deified Xenogeneics. Kaya't nakakagulat na si Lando, na bagong deified pa lamang, ay kayang paikutin ang Chaxia Unicorn. Lahat ng nilalang ay tumingin kay Hansen na parang gusto siyang lumunin. Sa totoo lang, ang lakas ni Lando ay hindi dahil kay Hansen. Ito ay dahil sa Demon Hell Dragon Tattoo. Iyon ang nagbibigay kay Lando ng napakalakas na puwersa. Dahil sa tattoo, taglay ni Lando ang kapangyarihang maihahambing sa dalawang deified. Ang tattoo na iyon ay hindi basta ordinaryong kayamanan, isa itong pambihirang deified treasure. Ngunit tanging ang mga mataas na ranggo sa Dragon Race ang nakakaalam sa totoong halaga ng tattoo. Ang lahat ng iba pa ay naniwalang si Hansen ang dahilan ng kapangyarihan ni Lando.
Kaya't lahat sila ay gustong makalapit kay Hansen para humingi ng basbas. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Nabiyak ang sungay ng Changxi Unicorn. Damaloy ang makalangit nitong dugo at kitang-kita ang tindi ng pinsala. Buong gigil na sinugod ni Lando ang Changxi Unicorn. Mistula siyang lilang demonyong dragon sa galit habang nilalabanan ito. Sa bawat kilos ng kanyang substance chains, napupunit ang espasyo. Umulan ng dugo ng deified sa ulap, binabasa ang langit sa malalim na pula. Nang tumahimik na ang laban, unti-unting lumino muli ang imahe sa video stream. Yumuko ang maraming nilalang sa harap ng screen habang pinapanood si Lando na nakasakay sa dogwang Changxi Unicorn, lumalabas mula sa mga ulap. Ang Changxi Unicorn ay parang nilalang na nawalan ng ama, pa ng dalamhati. Kabanata 2483. Ang laban na iyon ay itinakdang maging isang alamat sa buong Geno Universe. Bago pa matapos ang araw, pinag-uusapan na ito sa lahat ng sulok ng kalawakan. Kahanga-hanga ang pagkatalo at pagsupil ni Lando sa Changxi Unicorn, pero ang mga ginawa ni Hansen ang tunay na nagpasabog ng eksena. Si Hansen ang nagpa-defy kay Lando sa gitna mismo ng laban. Bago ang araw na iyon, si Hansen ay isang king na halos walang pangalan. Sa malawak na universo na pa ng mahiwagang nilalang at kapangyarihan, wala siyang gaanong pagkakaiba sa iba. Kung hindi pa niya napatay si Bai at hinabol ng Extreme King, baka wala ring nakakilala sa kanya. Kahit isa siyang takas, isa lang din siyang king. Kakaunti lamang ang magsasabing may espesyal sa kanya. Pero matapos ang labang iyon, tinawag siyang pinuno ng lahat ng Diyos. Sa ibang araw, ang pagbibigay ng ganoong titulo sa isang simpleng king ay tatawaging kabaliwan. May ilan pang matatalinong nilalang na nagbansag sa kanya bilang Daddy of Gods. Ngunit ang pangalang iyon ay binabanggit lamang sa lihim. Kung maririnig iyon ng isang tunay na deified, tiyak na may inis sila. Walang gustong makipagsapalaran sa galit ng isang Diyos. Sa kabila nito, naging bantog si Hansen. Kilala na siya ngayon sa buong Geno Universe, at wala nang tumitingin sa kanya bilang isang hamak na king. Hindi pa siya deified, ngunit para sa karamihan, mas misteryoso pa siya kaysa sa isang tunay na Diyos. At wala rin naman siyang magagawa tungkol dito. Matapos ang lahat, siya nga ang nagpa-defy sa isang nilalang. Hindi niya basta nakuha ang pangalang Daddy of Gods nang walang dahilan. Ang mga pangyayaring ito ay sapat na upang ipakita na iba siya sa karaniwan. Maraming deified at mga pinuno ng matataas na lahi ang alam na hindi basta-basta nakakagawa si Hansen ng isang deified. Alam nilang may iba pang salik kung bakit naging deified si Lando. Ngunit interesado pa rin sila kay Hansen. Kahit hindi siya direktang nakakapag-defy, malinaw na naimpluwensyahan niya ang pag-evolve ni Lando. Gusto nilang malaman kung anong kapangyarihan ang ginamit ni Hansen. Kahit hindi iyon ganap na nagpapa-defy, kung ito'y makakatulong sa pag-unlad ng mga half-deified, tiyak na pag-aagawan iyon ng bawat lahi sa universo. Dragon 1, mukha yatang panalo ako sa pastahan natin, sabi ni Cloza habang nakatingin kay Dragon 1. Kami sa Dragon ay tumutupad sa salita. Lahat ng Dragon ay aalis na sa Changxi system. Malamig na sambit ni Dragon 1 habang pinapalayas ang higanting pagong. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Cloza at lumipad papunta kina Lando at Hansen. Pero ngayon, mas mahalaga na si Hansen kaysa sa halaga ng kanyang bounty. Kahit hindi ka panipaniwala, kung talagang kaya niyang lumikha ng mga deified, wala nang makakatumba sa kanyang halaga. Magkasamang sakay sina Hansen at Lando sa Changxi Unicorn habang binabaybay ang asul na ulap. Halos gumaling na ang mga sugat ng unicorn, ngunit matagal pa bago tumubo muli ang nabaling sungay. Malungkot ang Changxi Unicorn. Hindi siya masaya na sakay si Hansen, ngunit ayaw rin niyang sumuwi kay Lando. Kaya isa siyang masungit na hayop sa mga oras na iyon. Tumalon si Hansen mula sa likod ng unicorn at tumingin kay Lando. Ayon sa kasunduan natin, pwede na ba akong umalis? Hindi ka pa pwedeng umalis, sagot ni Lando ng kalmado. Babaliin mo ba ang pangako mo? Kunot noong tanong ni Hansen. Bagamat inaasahan na niya ito, hindi pa rin niya naiwasang mabalisa. Kung talagang hindi siya papayagang umalis, magiging mahirap ang kalagayan ni Hansen. Tumawa ng malamig si Cloza habang lumapit sa kanila. Ang pangako, wala yan sa kanya. Hindi mo ba alam? Pinatay niya nga ang sarili niyang guro. May 3 ulo si Cloza, palatandaan na isa siya sa lahing destroyed. Alam ni Hansen na isang deified si Cloza, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakatuon pa rin ang tingin niya kay Lando. Bagamat inihanda na ni Hansen ang sarili para sa ganitong sitwasyon, hindi niya iniisip na uri si Lando ng taong sisire sa pangako.
Magkaiba man ang ugali nila, pakiramdam ni Hansen na may pagkakapareho sila sa diwa. Lando, mahusay. Hindi mo lang nahuli si Hansen, naging deified ka pa. At napasunod mo ang Changxi Unicorn. Sa pagbabalik natin, magagamit natin ito, sabi ni Cloza habang nagpapalabas ng substance chain para itali si Hansen. Pero bago ito tumama, isang purpurate dragon na substance chain ang sumulpot upang protektahan si Hansen at kinain ang kapangyarihan ni Cloza. Napalaki ang mata ni Cloza bago ito nangunot. Lando, anong ginagawa mo? Nangako ako sa kanya na palalayain ko siya, tahimik na sagot ni Lando. Sige, umalis ka kung gusto mo. Pero ako ang magdadala sa kanya pabalik, sagot ni Cloza na may pilit ng ngiti. Nangako akong makakaalis siya dito, tugon ni Lando, na natiling walang emosyon ang mukha. Hindi ba ayos na iyon? Ang usapan ay makaalis ka, hindi naman sinabi na hindi kita huhulihin pagkatapos. Tumawa si Hansen at pumalakpak. Lando, pagtataksilan mo ba ang ating pinuno? Tumataas na ang itim at puting substance chain sa katawan ni Cloza. Tinutupad ko lang ang pangako ko, mahinang tugon ni Lando. Pag-isipan mong mabuti. Kapag pinakawalan mo si Hansen, isa kang taksil sa destroyed. Alam mo kung paano kami magparusa sa mga taksil. May ngiting nananakot si Cloza. At galit na rin sa'yo ang mga dragon. Kapag itinakwil ka ng destroyed, sa tingin mo ba may tatanggap pa sa'yo? Ang mga taong marunong sumabay sa agos ang matatalino. Hindi ka na bata. Sayangin mo man ang kinabukasan mo para sa isang pangako, bahala ka. Pero hindi ko pipigilan ang pag-alis mo. Kunin mo na lang ang nakuha mo. Pero si Hansen, akin siya. Inabot ni Cloza ang kamay para hulihin si Hansen. Sinabi ko na, siya'y makakaalis. At sino mang hawarang sa kanya, ay hawarang sa akin, malamig na tugon ni Lando. Nagdilim ang mukha ni Cloza. Lando, sa tingin mo ba dahil lang naging deified ka ay pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo? Tandaan mo, isa lang ang halaga ng isang deified sa destroyed. Kaya ka naming patayin. Baka nga kaya akong patayin ng destroyed. Pero hindi ikaw. Kaya umalis ka na, sagot ni Lando, tulad ng bato ang kanyang tinig. Nanigas ang mukha ni Cloza. Alam niyang hindi siya basta-basta, pero alam din niyang hindi niya kayang makipaglaban sa isang deified na may Demon Hill Dragon Tattoo at Changxi Unicorn sa tabi. Isa laban sa tatlo, hindi siya mananalo. Sana hindi mo pagsisihan ang desisyong ito, bulong ni Cloza bago biglaang naglaho. Ngayong nakaalis na siya, totoo bang isa ka ng taksil sa destroyed? Tanong ni Hansen habang kumukurap. Hindi ito ang unang beses na nagtaksil ako, malamig na tugon ni Lando habang tinutuloy ang paglalakbay sakay ng Changxi Unicorn. Kabanata 2484. Hindi ka mukhang isang taong magiging traidor. Maaari mo bang ikwento pa ang tungkol sa nakaraan mo? Tanong ni Hansen na may labis na pagkamausisa habang nakaupo pa rin sa likod ni Lando sa Changxi Unicorn habang papalabas sila sa sistema. Iniisip niyang tiyak may mas malalim na dahilan kung bakit pinatay ni Lando ang kanyang guro. Sa lakas ni Lando, napakahirap patayin ang isang deified. Bukod pa rito, wala namang dahilan para patayin ang sarili niyang mentor. Ang ginawa niya ay nagdulot lamang ng galit ng sarili niyang lahi at kawalan ng tiwala mula sa iba. Wala siyang pakinabang. Mali ka, isa talaga akong traidor na pumatay sa sariling guro, sagot ni Lando na walang emosyon. Pwede mo bang ikwento kung bakit? Tanong ni Hansen. Nag-atubili si Lando. Napansin ito ni Hansen, kaya agad niyang sinabi, naniniwala akong hindi mo siya pinatay ng walang dahilan. Pero kung ayaw mong ikwento, ayos lang. Hindi kita pipilitin. Yumapekto ang diskarte ni Hansen. Bagamat tumagal bago nagsalita si Lando, sa huli ay sinabi nito, hindi ko naman sinasadya na itago ang kwento. Ang totoo niyan, kahit ikwento ko, hindi rin naman maniniwala ang mga tao. Maniniwala ako, sagot ni Hansen ng buong kumpiyansa. Paano kung sabihin kong ako ang guro ko? Maniniwala ka ba? Tanong ni Lando, sabay tingin ng diretso sa mga mata ni Hansen. Hindi ko alam kung paano iintindihin yan. Ano ibig mong sabihin? Balik ni Hansen. Humarap ulit si Lando sa unahan. Tahimik silang lumipad ng matagal. Lalong tumindi ang pagkamausisa ni Hansen. Natatakot siyang baka tumanggi na si Lando na ikwento pa ang detalye, pero sa kabutihang palad, muling nagsalita si Lando. Nakita mo ang Demon Hell Dragon Tattoo sa likod ko, hindi ba? Alam mo ba kung ano iyon? Hindi ko alam, umiling si Hansen. Hindi ba't parang kayamanang bagay lang iyon? Ipinaliwanag ni Lando ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa Demon Hell Dragon Tattoo at kung paano ito gumagana.
Pagkatapos ay sinabi niya, akala ng mga tao, pinaghirapan ng aking guro sa loob ng 10,000 taon bago niya nakuha ang tato na iyon. Pero hindi iyon ang totoo. Nakahanap siya ng mas madaling paraan. Nang marinig iyon, nakaramdam ng ginaw si Hansen. May kutob na siya kung saan papunta ang kwento. Nagpatuloy si Lando, sinubukan niya dati, pero ang sakit ay hindi kayang tiisin kahit ng isang deified. Kaya hindi rin siya nagtagal at sumuko. Pero talagang gusto niyang kunin ang posisyon ni Dragon 1, kaya nagplano siya. At iyan ang dahilan kung bakit narito ako ngayon. Para magamit at mapalakas ang Demon Hell Dragon Tattoo, kailangan nito ng katawan bilang base. Pero nakaisip si Dragon 2 nanograms paraan para iwasan ang matinding sakit. Gumamit siya ng sarili niyang genes para gumawa ng duplicate ng sarili niya. Pagkatapos, pinaloob niya ang clone sa matinding training gamit ang tattoo. Kapag tapos na, kukunin niya ito pabalik. Dahil galing sa sarili niyang genes, walang compatibility issue. Para na rin siyang mismong nag-practice. Ibig sabihin, ikaw ang nagdusa ng 10,000 taon. Galit na tanong ni Hansen. Tumanggaw si Lando. Dahil clone lang ako, wala akong taglay na deified power. Bago ko magamit ang tato, kailangan ko munang umabot sa king class. Kaya pinayagan niya akong magsimula. At para siguradong walang problema sa compatibility, pinatutong niya sa akin lahat ng skills na pinagdaanan niya noong bata pa siya. Isang clone lang ako, walang alaala, wala ring sariling kaisipan. Parang sanggol. Tanging mga binigay niyang kaalaman at kakayahan lang ang alam ko. Akala ng ibang dragons, ako ang paborito niyang estudyante. Akala ng lahat, tinuring niya akong parang anak. Tinuruan niya ako ng maraming sikreto, pero hindi alam ng iba na ginagawa lang niya iyon para ulitin ang sarili niya sa akin. Kung hindi ako matututo gaya niya, baka magkaproblema siya sa pag-ani ng tato. Bumigat ang dibdib ni Hansen habang nakikinig. Isang deified ang lumalang at nag-brainwash ng isang sanggol para ipasa rito ang matinding paakit at gamitin ito bilang kasangkapan para sa kapangyarihan. Marahil ay hindi rin lubusang naunawaan ni Lando noon kung bakit siya nasasaktan. Kung clone ka niya, tiyak kamukha mo siya. Wala bang nakapansin? Tanong ni Hansen. Ngumiti si Lando at nakakakilabot ang ngiting iyon. Madali lang baguhin ang itsura. Kailangan mo lang baguhin ang ilang genes. Para sa isang deified, kayang-kaya iyon. Iyon nga ang ginawa niya. Maliit lang ang binago niya sa genes ko para magkaiba kami ng hitsura. Pero hindi niya inaasahang ang maliit na pagbabagong iyon ang magpapabago sa lahat. Kahit clone niya ako, lumaki ako sa ibang kapaligiran. At sa paglipas ng panahon, naging malaki ang epekto ng kaunting pagbabagong iyon. Ang masaklap, hindi ko alam noon ang katotohanan. Akala ko, tunay akong estudyante niya, parang anak. Gusto ko lang siyang pasalamatan. Kaya tiniis ko lahat ng sakit. Pinilit ko ang sarili ko hanggang mawalan ako ng pakiramdam sa buong katawan. Pagkasabi noon, tumawa si Lando. Pero ramdam ni Hansen na pilit ang tawa para lamang ipakita na hindi na siya natatakot sa nakaraan. Tumahimik si Lando. Naunawaan ni Hansen ang susunod na nangyari. Marahil inamin ni Dragon to ang tunay na plano habang nagpa-practice si Lando. Nagkaroon sila ng sagupaan at namatay si Dragon to. Pero hindi pa rin malinaw kay Hansen kung paano napatay ni Lando ang isang deified. Napansin ni Lando ang tanong sa isip ni Hansen. Umiling siya, hindi katulad ng iniisip mo. Hindi kami naglaban. Inilipat namin sa kanya ang tato at sabik siyang i-practice ito hanggang sa huling yugto. Matagumpay ang proseso, gaya ng inaasahan. Gumamit siya ng sariling dugo para i-refine ito. Lahat ay ayon sa plano. Pero nang umabot na sa deified class, saka lang niya nadiskubre ang malalang compatibility issue. Parang isang lalaking bagong transplant ng puso pero biglang nadiskubreng hindi tugma. Nabaliw siya. Mahigit kalahati ng dugo niya ang ginamit niya sa proseso. Ang tato ay naging mas malakas kaysa sa kanya. Bumagsak siya, at kinuha mo ulit ang tato. Pero bakit ka tinawag na traidor? Hindi pa rin maintindihan ni Hansen. Tahimik na sinabi ni Lando, sa huli, hindi niya matanggap ang nalalapit niyang kamatayan. Sinubukan niyang angkinan ang katawan ko para mabuhay muli gamit iyon at makontrol ang tato. Hindi ko gusto ang kwentong ito, malungkot na sabi ni Hansen. Ni ako man, sagot ni Lando. May sasabihin pa sana si Hansen, pero biglang may lumitaw sa harap nila. Papalapit ito kay Hansen bago pa siya makariyak. Isang deified demon. Nang makalapit si Hansen at makita ito ng malinaw, tumaas ang kilay niya. Kabanata 2485. Nang makita ni Lando ang papalapit na deified demon, agad siyang nag-ingat. Pakiusap, huwag ninyo akong pag-isipan ng masama.
Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang sanang makausap si Guru Hansen, sigaw ng deified demon habang itinaas ang kanyang mga kamay. Anong sinasabi mo? Tanong ni Hansen, litong tumingin sa deified demon. Ang pangalan ko ay Moldo, magalang na sagot ng demon. Isa ako sa mga bantay ng aming pinuno. Hinahanap ko po si Guru Hansen. Nais ka naming imbitahan na bumisita sa mundo ng demon bilang panauhin. Nagulat si Hansen. Isang deified si Moldo, pero sobrang magalang itong makipag-usap na para bang pantay lang sila. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng respeto, na parang hindi siya mas mataas sa isang king. Huwag kang mag-alala, Ginoong Hansen. Wala kaming masamang balak. Kung papayag kang bumisita, ginagarantiya namin ang iyong kaligtasan. Walang mangangahas na istorbohin ka, dagdag pa ni Moldo, nananatiling magalang. Ano ang maitutulong ko sa iyo at sa lahi mo? Tanong ni Hansen, kahit may ideya na siya kung saan patutungo ang usapan. Patuloy sa magalang na tono si Moldo habang sinasabi, gusto po ng aming pinuno na bendisyonan siya ni Guru Hansen. Kung papayag ka, labis na pasasalamat ang matatanggap mo mula sa buong lahi namin. Magbigay ng basbas, nagulat si Hansen. Ngunit agad niyang naunawaan ang ibig sabihin ni Moldo. Napaisip siya, hindi ba kayo natatakot na habulin kayo ng Extreme King? Hinding-hindi ko itatanggi, seryosong sagot ni Moldo. Hindi namin kayang lumaban sa Extreme King, pero may paraan kami para makarating ka sa amin nang hindi ka nila mapapansin. Kahit maghanap sila, hindi ka nila mahahanap. Hindi nila kayang ilagay sa panganib ang iyong buhay. Nauunawaan ko, ngunit ang bawat basbas ay nangangailangan ng matinding lakas. Hindi ko magagawa agad na magbigay ng isa pa. Sa tingin ko, wala akong maitutulong sa inyong pinuno sa ngayon, paliwanag ni Hansen. Totoo na ang paggamit ng Blood Pulse Sutra Self-Cogwheel ay matindi sa enerhiya, pero sinadya ni Hansen na palalain pa ito para may maayos siyang dahilan na tumanggi. Ayos lang po, sagot ni Moldo. Hindi naman dapat minamadali ang basbas. Kung maaari, nais ko na rin sanang maging tagapagtanggol mo. Hindi ako papayag na madagat ka ng Extreme King. Salamat, pero marami pa akong kailangang gawin. Hindi ko na dapat abalahin pa ang iyong panahon, sabi ni Hansen. Kung pupunta siya sa mga demon, magkakaroon siya ng utang na loob at maaaring magbago ang kanilang ugali kalaunan. Kung ganoon, hindi kita pipilitin. Ngunit kung kakailanganin mo kami, tawagin mo lang kami. Bukas palagi ang pintuan ng demon para sayo. Kumaway si Moldo at saka nawala. Hindi inasahan ni Hansen na basta na lang aalis si Moldo. Sa isip niya, marahil ay dahil sa presensya ni Lando. Kung wala si Lando, malamang ay sapilitang dinala siya ni Moldo. Nagpatuloy sa paglalakbay sina Hansen at Lando. May ilang kings at half-deified silang nakasalubong. Lahat ay mas magalang pa ngayon kay Hansen. May ilan, tulad ni Moldo, na nag-anyaya sa kanya sa kanilang mga mundo. Pero wala ni isa ang nagtangkang gumawa ng masama. Malaki ang naitulong ng presensya ni Lando upang maiwasan ang kaguluhan. Alam na ng lahat na ikaw si Guru Hansen, tahimik na sabi ni Lando. Mas magiging madali ang buhay mo ngayon. Ngumiti si Hansen. Ang isang henyo tulad ko ay nararapat lang tawaging guro. Hindi siya pinansin ni Lando. Wala siyang gana sa kaiabangan ni Hansen. Ang boring mo naman. Sa mga ganitong oras, dapat nagkukwentuhan tayo, sabi ni Hansen. Gusto mong purihin kita? Tanong ni Lando na walang emosyon. Dapat sinasabi mo, Hansen, ikaw ang pinakadakilang henyo sa loob ng 1,000 taon. Sagot ni Hansen. Oo, sagot ni Lando sabay katahimikan. Wala na siyang interes. Ang Changxia Unicorn, na taga Changxia System, ay bumalik sa ulap na asol ng walang problema. Pero hindi makita ni Hansen ang White Whale. Nagsimula siyang maghanap. Nasaan na sina Bauer at ang iba? Nag-aalalang tanong ni Hansen. Baka may masama nang nangyari. Pero dahil sa lakas ng White Whale at ng maliit na pulang ibon, kahit deified pa ang umatake, tiyak na makakatakas sila. Sa oras na ito, ang White Whale ay huminto sa isang dagat ng berdeng ulap. Isang naglalagablab na pulang phoenix ang lumabas mula sa White Whale upang lumaban sa isang deified mula sa Extreme King, si Baochin. Mabagsik ang kanilang labanan, at naglalagablab ang apoy sa paligid. Ang tugtugin ng Alpha ay nagpapayanig sa langit. Imbes na habulin si Hansen, hinanap ni Baochin si Fang Qingyu. Pagkakita niya rito, natuklasan niya rin ang White Whale. Mataas ang depensa ng White Whale, pero mahina ito laban sa sonic powers. Ginamit ni Baochin ang kanyang Alpha upang umatake. Sinubukan niyang pumasok sa loob ng White Whale upang bugbugin si Fang Qingyu at ang mga pirata.
Kailangang maging pulang phoenix ang maliit na ibon upang labanan si Baochin. Dahil dito, halos magiba ang buong ulap sa paligid. May kasama si Baochin na iba pang kings at deifieds mula sa Extreme King at pinalibutan nila ang White Whale. Mabuti na lang at malakas ang defense at weapon system ng White Whale. Sa simula, hindi makalapit ang mga kings at half-deified. Hindi nila mabutas ang defense. Ngunit isa sa mga half-deified ay may kakayahang dumaan sa matitibay na bagay. Tumagos siya sa shell ng White Whale papasok sa loob. Agad niyang naunawaan na isa pala itong barko. Masayang nagpipilot si Bauer sa White Whale habang masiglang nilalabanan ang mga umaatake. Samantala, si Ningyu ay nasa ilalim ng mesa, hawak ang kanyang ulo, at ang puwet niya ay nakalabas habang paulit-ulit sinasabi, "Huwag niyo akong patayin, huwag niyo akong patayin." Hindi na makatulong sina Fang Qingyu at ang mga pirata. Nagtago sila sa likod ni Bauer habang sumisigaw. Ang galing ng Kapitan Bauer. Si Little Captain ang pinakamalakas sa universo. Patayin ang mga demonyong yan. Ang kapal ng mukha nilang salakayin ang maganda naming Kapitan Bauer. Patay na kayo. Little Captain, kaya mo yan. Kaya mo yan. Patuloy silang nagsisigaw habang namumula ang mga mukha. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki mula sa Extreme King ang biglang lumitaw sa loob ng White Whale. Tumagos siya sa lahat ng pader hanggang makarating sa command deck. "Narito ka pala, Fang Qingyu." Sigaw ni Ki, ngunit agad na nahumaling siya sa batang nag-ooperate ng makina, si Bauer. "Hindi ba't anak yan ni Hansen? Kasama kayong lahat. Ginugol namin ang lahat para hanapin kayo." Galit na galit si Kik, at pinakawalan niya ang kanyang king area. Binalot nito ang buong command deck. Pang! 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 Nang dama po ang area, nagbagsakan ang mga pirata at si Fang Qingyu sa sahig, parang bakal na hinihigop ng magnet. "Ha!" Gulat na sabi ni Kik nang makita niyang si Bauer ay patuloy na nag-ooperate ng White Whale at nakikipaglaban sa mga knight ng Extreme King, at hindi man lang naapektuhan ng kanyang area. Kabanata 2486. Ang magnetic area ni Kik ay hindi man pinakamalakas sa mga king ng Extreme King, pero bilang isang kalahating deified na gumagamit ng Magnet King Body, isa itong kapangyarihang hindi basta-basta. Karaniwang mga king class na Xenogeneics ay hindi makakagalaw sa loob ng magnetic area niya. Si Bauer ay isang bata lamang, pero tila ba hindi siya naaapektuhan ng magnetic area ni Kik. Lubos itong ikinagulat ni Kik. Nag-alinlangan siya, saka tinaas ang palad. May lumabas na itim na magnetic light sa kamay niya. Inihanda niyang salakayin si Bauer na patuloy pa ring nagmamaneho ng White Whale. "Ginoo, pakiusap, huwag mo siyang saktan." Habang papalipad na ang magnetic light kay Bauer, isang babae ang biglang tumayo. Pinipilit niyang labanan ang magnetic area habang nakapagitna kay Bauer. Nanginginig ang boses habang nagsalita. "Kayang-kaya mong gumalaw sa loob ng magnetic area ko. Hindi ka rin basta-basta," bulong ni Kik, nakatitig sa babae. Napagpasyahan niyang siya muna ang alisin. Ngunit biglang lumuhad sa sahig ang babae at yumuko sa kanya. "Pakiusap, huwag mo akong patayin." Pagsusumamo ni Ningyu habang paulit-ulit na ibinabagsak ang noo sa sahig. "Pakiusap, palayain mo kami. Mga walang kwentang babae lang kami. Wala kaming laban sa gusto mong gawin. Parang utot mo lang, palayain mo na kami." Matagal ang pagsusumamo ni Ningyu, tila wala ng dignidad. "Lumayas ka kung ayaw mong mamatay," malamig na sagot ni Cake. Isa siyang tanyag na mandirigma sa Extreme King at hindi na siya nag-aksaya ng lakas para pumatay ng babaeng gaya ni Ningyu. Oo. Aalis na kami." Mabilis na tumayo si Ningyu at sinimulang hilahin si Bauer papalayo. Pang! Tumama ang magnetic light sa mukha ni Ningyu at nilipad siya nito. Dahil sa lakas, gamulong siya sa sahig at tumama sa pader ng barko. Damay-kit ang mukha niya sa pader, hindi siya makaalis. "Pwede kang umalis, pero siya ay mananatili." Muling bumuo si Kik ng magnetic light at itinapon kay Bauer. Pang! Sa hindi maipaliwanag na paraan, nakabalik si Ningyu sa harap ni Bauer. Tinangkang salagin ng magnet gamit ang nakabukang mga braso. Dahil sa bigat, tumama ang kanyang mukha sa sahig, napilipit ang bibig. "Ginoo, pakiusap, bata lang siya. Nangako ako kay Hansen na poprotektahan ko ang anak niya." Nakadapa si Ningyu, nanginginig habang umaagos ang luha at sipon sa mukha. "Gusto mo talagang mamatay, bulong ni Kik habang binubuo ang magnetic light sa kamao. Biglang uminit ang pantalon ni Ningyu, napaihi siya sa takot. Umalinggaso ang amoy ng ihi. Nasuklam si Kik. Ayaw niyang madumihan ang sarili sa ganitong babae. Binaliwala niya si Ningyu at muling tumutok kay Bauer.
Sa kamay niya ay nabuo ang isang magnetic light na sinlaki ng itim na araw. Patuloy pa ring nagmamaneho si Bauer ng White Whale, parang hindi pa rin niya napapansin si Cake. Pinilit pa ring gumapang ni Ningyu papalapit kay Cake. Ginoo, pakiusap, hindi ka namin hahadlangan, kahit ano gawin mo, ako'y handang gawin ang lahat. Lumayas ka, maruming babae. Tinadyakan ni Cake sa mukha si Ningyu, lumipad ito at tumama na naman sa pader. Pang! Damyugo ang mukha ni Ningyu, at nadikit na naman ang buong katawan niya sa pader, hindi makakilos. Kung ayaw mong mamatay, manahimik ka. Isa ka lang istorbo. Muling nagtangkang ihagis ni Cake ang magnetic light. Itigil mo yan. Sigaw ni Ningyu, halos maiyak na sa takot. Napatingin si Cake sa kanya pero hindi siya makawala sa magnetic force, parang karne na nakadikit sa pader. Hindi na pinansin ni Cake si Ningyu. Itinapon niya ang magnetic light papunta kay Bauer. Sabi ko itigil mo yan. Sigaw ni Ningyu. Sa takot, napasigaw siya. Biglang may sumiklab na berdeng apoy sa katawan niya. Sa loob ng berdeng apoy, biglang tumahimik ang kanyang mga mata. Ang mukha at katawan niya ay bumalik sa pagiging lalaki. Napatingin sina Fang Qingyu at ang mga pirata sa kanya nang may gulat. Akala nila'y isa lang siyang duwag na babae. Pero bigla siyang naging lalaki, at ang berdeng apoy sa paligid niya ay nakakakilabot. Sabi ko itigil mo yan. Bingi ka ba? Galit na sigaw ni Ningyu. Ang mga mata niya ay malinaw, kahit pan-pan ng luha at sipon ng mukha. Ang kanyang damit pambabae ay napupunit sa katawan niyang lalaki. Pero nananatili pa rin ang malumanay na ekspresyon. Niloloko mo ako, ha? Mamamatay ka ngayon. Muling bumuo si Cake ng magnetic light na naging itim na kutsilyo. Tahimik si Ningyu. May hawak siyang maliit na berdeng espada. Nang iwas-iwas ni Cake ang kutsilyo, nahila papunta si Ningyu dahil sa magnetic pole. KATCHA. Pagdikit niya sa kutsilyo, mabilis niyang iwiniwas-iwas ang berdeng espada. Isang liwanag ng espada ang lumipad, at sabay lipad ng ulo ni Cake at kalahati ng magnetic knife. Patong! Bumagsak ang katawan ni Cake sa sahig, wala ng ulo. Natulala sina Fang Qingyu at ang iba pang pirata. AAAAHHH. Sa kabila, naglaho ang berdeng apoy ni Ningyu. Nahulog ang berdeng espada sa sahig. Bumalik muli ang katawan niya sa pagiging babae. Nang makita niya ang bangkay na walang ulo, tinakpan niya ang mukha at napasigaw. Halatang natakot siya. Nagsimulang umatras palayo sa bangkay habang nanginginig. Kabanata 2487, piraso ng ulap. Naghahanap sina Hansen at Lando sa paikot-ikot na direksyon, ngunit hindi pa rin nila matagpuan ang White Whale. Panang pag-aalala si Hansen. Sa sandaling iyon, sana ay natutunan ni Hansen ang isa sa mga kakayahan ni Mr. White. Kung kaya niya lang tukuyin kung saan maaaring nagtungo si Bauer, kahit isang direksyon lang, mas mabuti iyon kaysa magpalaboy-laboy na parang manok na putol ang ulo. Habang lumilipad ang Changxi Unicorn sa gitna ng mga ulap, may biglang lumitaw na tao, si Meng Lai, isang malapit na kamag-anak ng pinuno ng Extreme King. Hansen, muling tayong nagkita. Si Meng Lai ay nakatakas noon nang ang babae mula sa Two World Mountain ay ninakaw ang Extreme Purple Demon Dragon niya. Akala ni Hansen ay umalis na ito sa Changxi System. Umalis ka na, sabi ni Lando kay Hansen habang matalim ang tingin kay Meng Lai. Hindi na nagsalita si Hansen. Agad siyang tumakbo palayo. Alam niyang sinabi iyon ni Lando dahil hindi ito tiwala kung kaya niyang pigilan si Meng Lai. Kung nandoon si Hansen, magiging pabigat lamang siya. Pero kung nag-iisa si Lando, kahit matalo siya, makakatakas pa rin siya. Sinubukan ni Meng Lai habulin si Hansen, pero hinarang siya ni Lando gamit ang Changxi Unicorn. Nangusot ang mata ni Meng Lai. Lando, gusto mo bang maging kaaway ng Extreme King? Nangako ako sa kanya na ligtas ko siyang ilalabas dito, sagot ni Lando ng walang emosyon. Ito ang dapat kong gawin. Tignan natin kung may kakayahan kang gawin yan. Ang katawan ni Meng Lai ay nagbago at naging higanteng ginto, saka ibinagsak ang isang makapangyarihang sampal na parang kayang takpan ang buong kalangitan. Naramdaman ni Hansen ang lakas ng hampas, parang isang napakalakas na shockwave. Lalo niyang binilisan ang lipad. Sa kabutihang palad, humina na ang puwersa ng shockwave nang umabot ito sa kanya. Ginamit pa niya ang natirang puwersa upang mapabilis ang lipad at tuluyang naglaho sa mga ulap. Hanggang kailan ko ba mararanasan ang ganitong buhay? Naisip ni Hansen. Pagkatapos kong mahanap si Bauer, kailangan ko nang lumipat sa Sky Palace. Sana'y maprotektahan ako ng Sky, kahit panandalian lamang. Kailangan kong may sandalan laban sa Extreme King habang hindi pa ako deified. Napabuntong hininga siya.
Ang Blood Pulse Sutras King area ay kakaiba. Kayang itulak ang self-cogwheels ng iba pero hindi gumagana sa sarili kong mga Geno art. Gusto kong mapalakas ang aking bloodline. Hindi alam ni Hansen kung saan siya tatango upang hanapin si Bauer, kaya't lumalayo na lamang siya sa laban ni Lando at Menglay. Ilang sandali pa, nakarating siya sa lugar kung saan maraming dagat ng ulap ang nagsasalubong. Sa harap niya ay isang dagat ng kulay gatas na ulap parang mga lumulutang na gatas sa himpapawid. Lumipad siya papunta roon ng walang alinlangan. Ngunit pagpasok niya sa isang ulap parang tumama siya sa beanbag. Hindi siya nakalusot bagkos, tinulak siya paatras. Nabigla si Hansen. Bagaman makapal ang mga ulap sa Changxia system, hindi ito dapat kayang pigilan siya. Kung Cloud Beast man ito, dapat ay napunit na ito sa lakas niya. Pero ang ulap na ito ay parang goma, ibinalik lang siya, hindi man lang nasaktan. Isa ba itong high-class na Cloud Beast? Napatingin siya sa ulap na tila walang reaksyon. Mukha itong ordinaryong ulap gaya ng mga nakapaligid dito. Walang buhay. Pero kakaiba ang katigasan nito. Napagpasyahan niyang libutin ito para siyasatin. Inabot niya ito at pinisil. Malambot ito, at lumubog ang kamay niya. Pero noong una niya itong tinamaan sa bilis, tila ito'y matigas na litid. Parang non-Newtonian fluid, naisip niya. Tinanggal niya ang ibang ulap sa paligid at napag-alamang ang ulap na ito ay may lapad lang na 20 metro. Maliban sa pagiging parang likidong matigas kapag may lakas, wala na siyang nakitang kakaiba. Bakit may ganitong ulap sa gitna ng wala? Inabot niya ang ulap at dahan-dahang pumasok sa loob. Habang mabagal ang kilos niya, hindi siya tinutulak paatras. Unti-unti siyang nakapasok ng 7 hanggang 8 metro nang bigla niyang maramdaman na may puwang sa loob. Parang may butas. May butas sa loob. Napangiti siya. Alam niyang may nakatagong espasyo sa loob ng ulap. Maingat siyang lumusot at nakapasok sa isang 3 metrong lapad na espasyo sa loob. At sa gitna nito, may nakita siyang halaman. Isa itong halamang parang spider plant. Lunti-lunti iyan ang mga dahon, mahahaba at parang mga espada, tila gawa sa perlas na jade. Ano to? Akala ko walang halaman sa Changxia system. Bulong ni Hansen. Ayon sa kanyang alam, hindi angkop ang kondisyon sa Changxia system para sa normal na halaman o buhay. Puro cloud beast lang dapat ang naroon. Pero heto, may halaman. At buhay ito. Matingkad ang enerhiya. Masyado itong maganda para tawaging karaniwan. May ibang nilalang ba ang nagdala nito rito? Iniisip niya pa ito nang biglang maglabas ng ulap ang halaman. Parang bula ng gatas ang ini-release nito papalabas sa espasyo ng ulap. Galing pala sa halaman na ito ang mga ulap. Ibig sabihin, katutubo siya ng Changxia system. Napamulagat si Hansen. Sinubukan niyang hawakan ang halaman, ngunit tulad ng ulap, malambot ito kapag marahan ng hawak pero matigas kapag sinikapan pigain. Anong klaseng halaman ito? Habang sinusuri niya ang spider plant, napansin niyang may puting apoy sa gitna ng halaman. Kabanata 2488. Napaatras ng 2 hakbang si Hansen sa gulat. Sa gitna ng spider plant, mayroong puting apoy na parang isang maliit na parol. Paglapit ni Hansen, napansin niyang hindi talaga ito apoy kundi isang halo. Sa gitna ng halo ay may isang itim na insekto na kahawig ng kuliglig. Maitim ito na parang uling, may 2 umiindayog na antena, at gumagapang sa katawan ng spider plant. Nang makarating ito sa dulo ng halaman, bumaba ang tangkay ng halaman sa bigat nito. Binuka ng kuliglig ang bibig nito at sinimulang kagatin ang dahon ng spider plant gamit ang matutulis nitong ngipin. Katsa! Katsa! Matapos itong kumain ng sapat, bumalik ito sa ibaba ng halaman. Habang gumagalaw ito, naglalabas ito ng maputing usok na unti-unting naging parang ulap. Lumilitaw ang mga ulap sa likuran ng kuliglig, isa-isa, gaya ng malambot na ulap na nakita ni Hansen kanina. Doon naunawaan ni Hansen, ang ulap pala ay hindi mula sa spider plant mismo kundi sa katas na nililikan ng itim na kuliglig. Agad sumuot ang kuliglig sa ilalim ng ugat ng halaman, papatakas na. Pero inabot ito ni Hansen at hinuli. Nagpumiglas ang kuliglig sa kanyang kamay, malakas ito para sa laki nito. Pero dahil isa lamang itong katumbas ng king class, hindi ito makawala kay Hansen. Nang ma-realize ng kuliglig na hindi siya makakatakas, bigla itong naglabas ng maputing singaw at nabalot ng ulap ang kanyang katawan. Para tuloy si Hansen ay may hawak na isang malambot na puting siopaw. Buti na lang at kapag mabagal lang ang galaw niya, nakakapasok pa rin ang kamay niya sa ulap. Kaya't hindi makatakas ang kuliglig sa ganoong paraan.
Hindi naman siguro lalampas sa Marquis level ang kuliglig na to, pero ang ulap na ginagawa niya, kahanga-hanga. Kahit ako, hindi ito basta mabutas. Matapos mag-isip sandali, ipinasok ni Hansen ang kuliglig sa loob ng Destiny's Tower. Pagkatapos, lumapit siya sa spider plant at sinuri ang lakas ng buhay nito. Malakas ang life force ng halaman, pero hindi ito nakakaakit kainin gaya ng kuliglig. Wala na siyang ibang nakitang mahalagang bagay kaya pati ang halaman ay ipinasok na rin niya sa Destiny's Tower. Pagkaalis niya sa bulsa ng ulap, naisip niya, might as well. Kaya't pati ang ulap ay isinama rin niya sa Destiny's Tower. Muli siyang lumipad upang hanapin si Bauer at ang iba pa. Ngunit hindi pa siya nakakalayo, may natanon na siyang paparating na grupo ng mga Cloud Beast. Isa itong kawin ng mga nilalang na parang crane. Tinatayang nasa 1,000 ang bilang ng mga ito. Karamihan ay Marquis, may ilang duke, at ang pinuno ay isang king level na may sarili nitong king area. Imbes na matakot, natuwa si Hansen. Hinugot niya ang kanyang kutsilyo at sumugod sa gitna ng mga ito. Mga Xenogeneic ang mga Cloud Beast, kung makakapatay siya ng isa pang king class, madaragdagan ang kanyang king class gene count. 4 na iba't ibang Geno Arts ang meron siya. Kailangan ng tig-100 gene para i-level up ang bawat isa. Kaya kung pagsasamahin lahat, napakaraming gene ang kailangang kolektahin. Hindi nakapalag ang mga Cloud Beast. Nang tumama si Hansen, napugutan agad ng ulo ang kanilang hari. Xenogeneic King Hunted, Cloud Crane King. Xenogeneic Gene Found. Mabilis niyang inalis ang gene sa katawan ng bangkay. Inakala niyang magsisitres ang mga natirang crane, pero lalo pa silang nagalit at umatake. Parang gusto nilang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang hari kahit kapalit ang buhay nila. Ayaw sayangin ni Hansen ang oras sa mga low-class beast kaya agad siyang lumipad palayo. Hindi naman siya nasundan ng mga ito. Ngunit sa pagpapatuloy ng kanyang paglipad, isang bagong grupo ng mga Cloud Beast na naman ang sumalubong, mukha namang mga tigre. May ilang kings din sa kanila. Swerte ko talaga ngayon. Napangiti si Hansen habang hinugot ang kanyang ghost teeth knife at sumugod. Mistulang paru-parong lumilipad sa gitna ng mga ulap si Hansen, at bawat sayaw ng kutsilyo niya ay parang pangil ng demonyo. Isa-isa niyang pinatay ang mga Cloud Tiger. Lahat sila ay King Class Xenogeneics, ngunit tinamba niya ang mga ito ng tig-isang atake lang. Xenogeneic King Hunted, Cloud Tiger. Xenogeneic Gene Found. Obtain Cloud Tiger Beast Soul. Nakapito ng 5 King Class Tiger si Hansen, at nakakuha pa siya ng isang Cloud Tiger Beast Soul. Masaya siya sa kanyang nasungkit. Bagaman maraming Cloud Beast sa Changxia system, bihira lang ang King Class kaya't napakaswerte niya ngayon. Iniwan niya ang natitirang mga Cloud Tiger at lumipad palayo. Maya-maya pa, isa na namang grupo ng Cloud Beast ang hamarang sa kanya. Duke class lang ang pinakamalakas sa kanila. Akala ni Hansen ay sapat na ang isang suntok para takutin sila. Pero nang suntukin niya ang ilang dosina, hindi pa rin sila umatras. Nilampasan na lang niya ang mga ito at nagpatuloy sa paglipad. Pero napansin niyang kahit saan siya pumunta, may sumusulpot na grupo ng Cloud Beasts. At ang lahat ng mga ito ay tila galit na galit. Wala ni isa sa kanila ang natatakot mamatay, parang mortal na kaaway nila si Hansen. Parang may sumpa ang dagat ng mga ulap na to, bulong ni Hansen. Kaya't nagpas siyang lumipad sa ibang direksyon. Pero pareho pa rin ang resulta, sunod-sunod na grupo ng Cloud Beast ang sumasalubong sa kanya. At lahat sila ay may pulang mata, handang magsakripisyo para lamang saktan siya. Hindi na ito normal. Bagamat marami na siyang napatay na King Class Cloud Beast, hindi na siya natutuwa. Dahil hindi niya alam kung bakit ganoon ang nangyayari, hindi siya mapalagay. Kayang-kaya niya ang mga King Class. Pero kilala ang Changxia system sa pagkakaroon ng mga deified Xenogeneic. Kung makasalubong niya ang isa, delikado na siya. Dahil dito, nagpas siyang bumalik si Hansen sa direksyong pinanggalingan. Kailangang makaalis muna siya sa bahagi ng ulap na iyon. Sa kanyang pagbabalik, nasalubong niya ang ilang grupo ng Cloud Beast na napatay na niya noon. Pula pa rin ang mga mata ng mga ito at habol na habol siya, gusto siyang paghigantihan. Matagal bago siya tuluyang makatakas. Sa wakas, nakalabas siya sa dagat ng puting ulap at nakabalik sa bahaging kulay asul. Buti na lang at nakatakas ako sa sinumpang ulap na yon, sabi ni Hansen habang humihinga ng maluwag. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagpahinga, isang anino ang hamarang sa kanya. Isang deified mula sa Extreme King, si Menglai. Kabanata 2489. Punong-puno ng pagkainis si Hansen. Simula nang mahiwalay siya kina Lando at Menglai, ilang ulit na siyang nagpalit ng direksyon at bumalik pa sa dati niyang dinaanan.
Hindi siya makapaniwalang natuntun pa rin siya ni Menglay. Kung alam ko lang nasusulpot siya, hindi na sana ako bumalik. Kakaiba man ang dagat ng ulap na iyon, mas gugustuhin ko pang nandoon kaysa harapin si Menglay, sabi ni Hansen sa isip habang bumalik sa direksyong pinanggalingan. Ngunit sa mismong sandaling sinubukan niyang lumipad palayo, agad na lumitaw si Menglay sa kanyang harapan gamit ang teleportasyon. Ngunit hindi ito agad umatake, sa halip, nagsalita ito. Hansen, kung sasama ka sa akin, hindi kita sasaktan. Maaaring mapanatili pa ang iyong buhay. Sa tingin mo ba hahayaan akong mabuhay ng Extreme King kung bumalik ako sa inyo? Ani Hansen na may bahagyang ngiti ng paghamak. Tumawa si Menglay. Hindi ako magsisinungaling, talagang papatayin ka sana. Pero nagbago ang lahat ng tulungan mong maging deified si Lando. Ang kakayahang ito ay maaaring maging dahilan para manatili kang buhay. Kung tapat kang maglilingkod sa Extreme King, mabubure ang kasalanan mong pumatay ng isang prinsipe. Nagulat si Hansen sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang iyon ang alok ni Menglay. Pero pinatay ko ang anak ni King Bai. Sigurado ka bang palalampasan nila iyon? Tanong ni Hansen na puno ng pagdududa. Alam mo, may higit sa 100 anak ang hari at hindi na mabilang ang kanyang mga apo. Muling tumawa si Menglay. Hindi naman mahalagang prinsipe ang pinatay mo. At kung iba ang pumatay sa kanya, matagal na sanang nahuli. Pero ikaw, Hansen, ay iba. Kung maglilingkod ka sa Extreme King, mapapanatili kung buhay ka. Hindi kumibo si Hansen. Alam niyang wala siyang laban kung lalaban siya kay Menglay, at imposible ring makatakas. Kaya't nagkunwari na lang siyang nakikinig habang iniisip kung paano makalulusot. Napansin ni Menglay na hindi pa sumasagot si Hansen, kaya nagpatuloy ito, ipagpalagay na makarating ka sa Sky Palace. Sa tingin mo ba matatapos na ang lahat? Hinding-hindi palalampasan ng Extreme King ang pagkamatay ng isang prinsipe. Pang-apat na tiyo, gaya ng sabi mo, hindi pwedeng mamatay ang isang prinsipe nang walang kapalit. Kung babalik ako sa inyo, paano nila ako hahayaang mabuhay? Tanong ni Hansen habang nakakunot ang noo. Ngumiti si Menglay at sinabing, si Hansen ay kailangang mamatay. Pero baka hindi ikaw si Hansen. Namilog ang mga mata ni Hansen sa kahulugan ng sinabi ni Menglay. Habang nalilitong nag-iisip si Hansen, nagpatuloy si Menglay, hindi namin palalampasan ang sinumang pumatay ng prinsipe. Pero kung papayag kang maglingkod, maaari kang mabuhay. Kapag nagpumilit kang tumuloy sa Sky Palace, kahit gaano pa kataas ang iyong kakayahan, hindi ka namin palalampasan. Sa puntong iyon, naging malinaw na malinaw ang alok ni Menglay, kung susuko si Hansen at maglilingkod, mabubuhay siya. Kung hindi, hahabulin at papatayin pa rin siya kahit makarating siya sa Sky Palace. Babuka sana ang bibig ni Hansen para sumagot pero bigla niyang napansin ang ilang asul na cloud beasts na papalapit. Napakunot noo si Menglay. Sa presensya ng isang deified, karaniwang tumatakbo ang mga cloud beasts. Ngunit ang mga ito ay mga markis lang at buong tapang na sumugod. Isang kumpas lang ng kamay ni Menglay at naglaho ang mga halimaw, di butoy walang natira. Hansen, ano na ang pasya mo? Tanong ni Menglay habang nakatingin sa kanya. Tahimik pa rin si Hansen, ngunit hindi siya nagmamadaling sagutin si Menglay. Sa halip, iniisip niya ang mga kakaibang kilos ng cloud beasts. Sa presensya ng isang deified, imposibleng lumapit ang mga ito. At ang ekspresyon sa mga mukha ng halimaw ay kapareho ng nakita ni Hansen sa dagat ng creamy clouds. Ngunit wala na siya roon. Bigla siyang kinabahan at sumilip sa loob ng Destiny's Tower. Nagsimula ang lahat ng kunin niya ang itim na cricket at ang spider plant. Sa una, akala niya normal lang na agresibo ang mga halimaw sa creamy clouds. Pero ngayon, kahit wala na siya roon, patuloy pa rin ang mga kakaibang insidente. Teka, sila ba'y sumusunod sa akin dahil sa mga ito? Tanong ni Hansen sa sarili habang nakatingin sa unang palapag ng Destiny's Tower, kung saan naroon ang ulap, ang cricket, at ang halaman. Nabalot ng ulap ang halaman, at nawala ang cricket, malamang ay nagtago sa loob ng ulap. Kung ang mga halimaw na ulap ay naaakit sa mga ito, baka mas problema pa sila kaysa sa inaakala ko, bulong ni Hansen sa sarili. Ngunit hindi niya tiyak kung alin ang talagang pinanggagalingan ng atensyon, ang halaman ba o ang cricket. At dahil nandoon si Menglay, hindi niya mailabas ang mga iyon para subukan. Hansen, ano na? Nakapagpasya ka na ba? Ulit ni Menglay. Oo, sasama ako sa inyo, pero mangangako ka na ligtas ako, sagot ni Hansen matapos ang matagal na pag-iisip. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay. Kung sasama ka sa akin at maglilingkod sa Extreme King, sinisiguro kung walang makapananakit sa'yo, sagot ni Menglay nang may matinding kumpiyansa.
Kabanata 2470. Matapos niyang pumayag na sumama kay Menglay, nagkunwari si Hansen na masunurin. Sumunod siya na parang wala siyang balak tumakas. Habang binabagtas ni Menglay ang Changxia system papunta sa mga mundo ng Extreme King, tahimik na nakasunod si Hansen na walang kabala-abala. Hindi naman nag-aalala si Menglay na tatakas si Hansen, pero pagkatapos ng kaunting paglalakbay, sunod-sunod na umatake ang mga Cloud Beast mula sa mga ulap sa paligid. Madaling hinarap ni Menglay ang mga Cloud Beast, at kahit ang mga King Class na Cloud Beast ay hindi banta sa kanya. Gayunman, palalim ng palalim ang pagkaseryoso ng kanyang mukha habang tumatagal. Hindi pa rin niya alam kung sino ang nagpapadala ng mga Cloud Beast na ito laban sa kanya. Pakiramdam niya ay may nanunood sa kanya, at ayaw na ayaw niya ang ganoong pakiramdam. Nagulat si Hansen. Ganito rin ang nangyari sa akin noong nasa dagat ng Creamy Clouds ako. Kahit mahihinang Cloud Beast ay sumusugod sa akin na parang handang mamatay. Sa tingin ko, may radius, ang epekto. Kapag napunta ang spider plant at ang itim na cricket sa isang lugar, parang naaakit ang mga Cloud Beast sa rehiyong iyon. Fourth uncle, pinatay mo ba si Lando? Tanong ni Hansen matapos patayin ni Menglay ang isa pang grupo ng Cloud Beast. Masama ang loob ni Menglay. Walang pakialam niyang sinagot, matindi lumaban ang batang yun. Hindi ako interesado na ipagsapalaran ang buhay ko laban sa kanya, kaya iniwan ko na lang. Pero huwag mong asahan na ililigtas ka niya. Napunta siya sa ibang direksyon, kaya hindi niya tayo matatagpuan agad. Hindi naman talaga inakala ni Hansen na patay na si Lando, gusto lang niyang malaman kung nasaan ang dragon. Kahit paano, nakahinga siya ng kaunti nang marinig iyon. Biro mo naman, uncle. Nangako na akong sasama sa iyo pabalik sa Extreme King. Kahit si Lando pa ang nasa harapan ko ngayon, hindi ako sasama sa kanya. Sabi mo nga, kung hindi natin aayusin ang sitwasyon na ito, habang buhay akong hahabulin at matatakot. Kahit makarating pa ako sa Sky Palace, hindi pa rin ako ligtas. Kaya, totoo ang sinabi kong gusto kong bumalik. Pero sana tuparin mo rin ang pangakong ililigtas mo ako, sabi ni Hansen ng may seryosong mukha. Nang marinig iyon ni Menglay, bahagyang gumaan ang loob niya. Tumanggaw siya at sinabing, matalino ka. Kung buong puso kang maglilingkod sa Extreme King, iingatan ko ang buhay mo. Pero si Hansen ay kailangang mamatay. Hindi ka na pwedeng gumamit ng tunay mong pangalan. Hindi dapat malaman ng kahit sino na buhay ka pa. Naiintindihan ko. Wala akong problema sa pagkawala ng pangalan kung iyon ang kailangan para mabuhay. Pero, kunwari nag-alala si Hansen. Ano naman iyon? Tanong ni Menglay. Baka may isang makapangyarihang nilalang na ayaw akong sumama sa Extreme King. Baka mas gusto pa niyang patayin ako kaysa hayaang makabalik ako sa inyo. Nilagyan niya ng matinding takot ang kanyang tinig. Huwag kang mag-alala, basta sumunod ka lang sa akin, hindi ko hahayaan na may manakit sa iyo, pahayag ni Menglay. Ngunit ang sinabi ni Hansen ay nagbigay babala kay Menglay. Sigurado siyang may makapangyarihang nilalang na nagpapadala ng mga Cloud Beast sa kanila pero hindi pa nagpapakita. Paulit-ulit na lang itong nagpapadala ng mga masasamang alon ng halimaw. Kung hindi nito makuha si Hansen, baka piliin na lang nitong patayin siya. Makalipas ang ilang bug zone ng pag-atake ng mga Cloud Beast, nakumpirma ni Menglay ang kanyang hinala. Tila ang mga King Class na Xenogeneic ay partikular na tumatarget kay Hansen. Nang matanto ito, mas naging maingat si Menglay. Hinailan niya si Hansen palapit sa kanya sakaling may panganib na bigla ang dumating. Habang naglalakbay sila, biglang nagbago ang mukha ni Menglay. Hininto niya si Hansen at tumingin sa malalalim na bahagi ng mga ulap. Nakatayo si Hansen sa likod ni Menglay at tumingin din siya sa unahan. Kumakalat ang mga alon ng enerhiya sa mga ulap. Isang purple kirin ang dumarating, naglalakbay sa mga ulap na parang bagyong paparating. May mga substance chains na paikat sa katawan ng halimaw, mistulang ulap. Isang deified Xenogeneic. Mukhang sobrang mahalaga talaga ang spider plant at ang itim na cricket kung nakakaakit sila ng deified Xenogeneic, gulat na isip ni Hansen. At hindi lang iyon. Marami ring mga Cloud Beast ang sumusunod sa deified kirin. May kasama pa silang maraming King Class na Xenogeneic. Nakunat ang noo ni Menglay at sinabi kay Hansen, huwag kang lalapit masyado sa labanan, pero huwag ka rin lalayo. Kung mapunta ka sa panganib sa malayo, baka hindi nakita masagip. Huwag kang mag-alala, uncle. Totoo ang hangarin kong bumalik sa Extreme King kasama mo. Hindi ko iniisip na tumakas. Alam ni Hansen ang totoong ibig sabihin ni Menglay, kaya sinagot niya ito ng buong sinseridad. Tumanggaw si Menglay. Magsasalita pa sana siya, pero naunahan siya ng dagandong ng kirin.
Parang ulap ang bomb-alot sa kalangitan. Halata naman kung sino ang target ng mga Cloud Beast, si Hansen. Gusto kong malaman kung sinong tao ang desperadong pigilan akong madala si Hansen pabalik ng buhay, mariing wika ni Menglay habang sumisikip ang kanyang mga mata. Nagbago siya sa anyong gininto ang dambuhala at lumusab sa Kirin. Hindi tumakas si Hansen. Sa halip, sumabak siya sa labanan laban sa mga Cloud Beast. Sa puntong ito, wala nang dahilan si Hansen para tumakbo. Bitbit niya ang mga bagay na umaakit ng mga deified Xenogeneic. Ngayon na si Menglay ang nakakuha ng atensyon ng mga ito, magiging delikado kung tatakbo siya at iwan ang proteksyon nito. Hindi ko alam kung ano talaga ang spider plant at ang cricket na ito, pero kung nakakaakit sila ng mga deified Xenogeneic, dapat ay gamitin ko sila sa abot ng makakaya. Kapag sobrang delikado na, pwede ko na lang silang itapon. Pero ngayon, magagamit ko sila sa aking kapakinabangan. Basta patuloy silang umaakit ng mga kalaban, mahihirapan si Menglay na mailabas ako rito, isip ni Hansen habang pinapatay ang mga Cloud Beast. Nakipaglaban si Menglay sa Kirin, pero nakamasid pa rin siya kay Hansen. Nang makita niyang lumalaban si Hansen at hindi tumatakbo, nagulat siya at kahit paano'y natuwa. Mukhang totoong ang gusto niyang sumama sa akin pabalik. Pero may saysay naman. May gustong pumatay sa kanya, at mamamatay talaga siya kung hindi siya sumama. Pero kung sasama siya sa akin, may tsansa pa siyang mabuhay. Tumango si Menglay. Nang makita niyang sinasalakay si Hansen ng napakaraming Cloud Beast, nagalit siya. May gustong pumatay kay Hansen para hindi na ito makapaglingkod sa Extreme King. Hindi niya inakalang si Hansen mismo ang pinupuntirya ng mga Cloud Beast. Paano nga ba si Hansen, na isa lamang king, ay makakaakit ng deified Xenogeneic? Kahit pa makaakit siya, dapat si Menglay ang unang inatake. Pero tila si Hansen lang ang target nila, kahit may isa pang deified sa paligid. Kaya naniwala si Menglay na may isang misteryosong nilalang sa paligid na gustong pigilan si Hansen na makabalik sa Extreme King. Si Menglay ay kapatid ng pinuno ng Extreme King. Isa siyang matandang deified na nakakatakot. Kahit pa nawala ang kanyang Extreme Purple Demon Dragon, mahirap pa ring patayin ang tulad niya. Kahit pa unti-unti niyang napapabagsak ang Kirin, matagal pa bago niya ito tuluyang mapatay. Samantala, ginamit ni Hansen ang kanyang mga galaw para umiwas sa mga Cloud Beast habang pinapatay ang ilang King Class Xenogeneic. Masaya siyang nadagdagan pa ang kanyang mga King Class Xenogeneic genes. Naglalakad siya sa gitna ng mga halimaw, ginagamit ang Purple Eye Butterfly para silipin si Menglay. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, baka makapatay pa siya ng isang deified at makakuha ng Beast Soul, isang napakalaking gantimpala. Pero hindi ganoon kadali ang pumatay ng deified being. Kung mayroon pa si Menglay ng kanyang Extreme Purple Demon Dragon, baka napatay na niya agad ang isa pa. Pero ngayon, sarili na niyang kapangyarihan ang gamit niya. Kaya mahaba-habang laban pa ito.